Ma'am Marites, magandang hapon po. Ma'am, kayo po ay younger, older sister po ni Ma'am Irene. Bunso po ako. Bunso po kayo. Ito ma'am, si Ma'am Irene naman ay first time po ba niya na magtrabaho po sa Saudi? Opo. First time po din niyan. po maging OFW? Opo. Okay, pero naka-finish contract naman siya. Opo. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Irene Arnoco Labigan. Magandang umaga po, sir. Yes po, good morning ma'am. Good morning sa inyo dyan. Ma'am, kamusta po kayo dyan ngayon sa may Damam, Saudi Arabia? Ay, eto po. Hindi po okay kasi sa sobrang stress po, nakakaisip po. Okay. Ma'am, kailan po ba nag-start yung contract niyo dyan? Anong taon po? Nung pumunta po ako dito sa Saudi po noong September. Yung flight ko po dito po September 8 po. Kaya dumating ako po dito po sa September 9 po. Nang anong taon ma'am yan? 2023 po. Okay. So basically ma'am, 2 years na yung contract nyo, tapos ka na dapat ng mga September 8 or 9 ng 2025. Okay. Opo, So ano sir. po daw yung reason ma'am? Bakit nga hanggang ngayon hindi pa po kayo na-pull out ng agency ninyo dyan or napauwi dito sa Pilipinas? Hindi ko po nga alam, sir. Ano po pangalan ng agency ninyo ma'am? Alamia po in Alamia po sa Okay. sa, So, sa Manila Al-Alamia po. International Manpower Services, tama po ba? Opo, Tapos, sir. kasi isa na namang agency to na hindi po nagmo-monitor ng mga ating OFW kaya nakaligtaan nila so may negligence sila. So, dapat talaga sila managot to sa mga kapalpakan nila. Sa ngayon, we are already December. So, October, almost 3 months na nga hindi ka pa rin pauwi per tapos na contract. Opo, sir. Opo, Yung sir. passport nyo ma'am, ang exit visa po, na-process na po ba? Hindi ko po alam, sir. So ngayon ma'am, saan po ba kayo ma'am? Nasa kaya bahay naman- pa rin ba kayo ng employer nyo o kung nailipat kayo sa shelter? Hindi po, andito po sa bahay ng employer ko po, sir. Ano po yung narinig po namin kanina ma'am nga yung reason daw hindi ka palisin dahil wala kang kapalitan? Oo nga po, pinilit nila ako sa January talaga. Sino Oo, nagsabi? pero Sino po namilit? Sino po nagpilit sa inyo ma'am? yung amo ko nga, sir, kasi wala nga yung kapalit, sir. Pero ayaw ko talaga, sir. Okay. Hindi ka naman Labag talaga po sa nila loob pwede ko po, pilitin sir. ma'am kasi that would go against ma'am sa fundamental principle natin nga walang involuntary servitude. So pag pinilit ka nila, that's involuntary servitude. So bawal yan. So yung mananagot dito ma'am actually is yung agency ninyo. Kasi they are solidarily liable sa inyong employer dyan, pati po sa Foreign Recruitment Agency. Nung nag-end ba contract nyo or even weeks before, months before matapos yung contract nyo, nakipag-contact ba yung agency ninyo sa inyo? Wala po. Wala din. Ano po pangalan ma'am ng recruiter ninyo o kung yung welfare officer nga naghawak po sa inyo? Ano po, yung nag-recommend po sa akin po, yung si Ate Joanna po. Siya, kasi dati po dyan po sa Manila, may trabaho po ako. Chinese po yung amo ko. Tapos, kasi nag-stay out po ako kasi nung umalis po ako sa agency kasi nag-stay out ko kasi matagal kasi yung ano doon sa agency. Tapos nag-stay out ako, naghanap ako ng trabaho po. Nagtrabaho Okay. po ako sa bahay So ng bali ma'am Chinese Irene, po. sa ngayon po ba ma'am may mga nararamdaman kayong sakit or anything? Wala naman. Kasi ngayon, sir, may lagnat po ako, sir. Sa sobrang stress, hindi ko na alam po, sir. Para Ano ako po ba ma'am yung mga dito. pinapapagawa sa inyo dyan ma'am sa Saudi? Domestic helper po ba kayo dyan? Opo, kahit may sakit ako, sir, dito, sir, nagtatrabaho ako, sir. Iniiyak ko na lang po, sir. Sige po ma'am, ang magpakatatag lang po ma'am. Ang actually ma'am, kinokontak na din namin po yung OWA, no? Yung 24/7 Opo. Operation Center para po ma-rescue ka na agad, ma'am, matulungan para po mapabilis yung process. And hopefully, bago po ayoko na po mag-Pasko dito, sir. or bago mag-New Year, makauwi ka na po dito po sa pamilya ninyo, makasama mo yung kapatid mo. Ako, sir, gusto ko po mag-Christmas dyan kasama kong anak ko po kasi single mom po ako, sir. Magdating po ako dito, sir. Mabait ako sa kanila po, sir. Pero yung amo ko, lagi lang po galit. Hindi ko alam kung ang laging galit po. Tapos yung lagi pa nila ako sinasabihan na bobo ako. Kadab ako, sinungaling daw ako. Ganun. Mabait ako, sir. Kahit lagi nila akong ginaganito. Tinitiis ko, tinitip nila ako, sir. Yes po, ma'am, naintindihan po namin, ma'am, nga isa ka pong hardworking po na OFW at nagtatrabaho ka lang, ma'am, para po sa inyong pamilya. Kasi natiis mo Hindi nga ko- matapos yung 2 years dyan, di ba?
So alam po namin, Opo. ma'am, yung mga sakripisyo na ginagawa mo. Magandang hapon po, Attorney Sherilyn Malonzo. Ma'am, baka po pwede natin po matulungan si Ma'am Irene. Okay, Irene, saka Attorney Jetro. Yes, ma'am. Actually, nakausap namin kanina yung kanilang welfare, welfare officer po ng Analamia po. At in-inform po kami, ang sinabi po nila sa amin, and paki-confirm, Irene, na nabayaran na daw po yung salary ni Irene, 2,000 Saudi Riyals, at may tentative date of travel na siya sa January 12, 2025. And then, binanggit din po nila kanina po sa amin na kino-ordinate na rin ito sa kanilang Saudi Recruitment Agency yung counterpart po nila dyan sa Saudi, para po nga ito, no, sabihan po yung employer. Kasi po, syempre, para po i-release po yung exit visa. Kasi wala pa pong exit visa, kaya tentative pa yung kanyang travel for January 12. Kasi kailangan po muna magkaroon po ng exit visa. And then once po na nabigyan daw po sila ng copy ng Foreign Recruitment Agency po at na-coordinate sa employer, kaya bibigyan daw po kami ng copy po ng ticket. And Attorney Jetron, I really don't worry po, itatawag na rin po namin ito sa aming welfare officer din po dyan sa Riyadh, no? Kasi based sa database, ang kanya pong Saudi Recruitment Agency po is located po in Riyadh. So pag ganun po, ang meron pong regulatory powers over po doon sa Foreign Recruitment Agency is of course MWO Riyadh, Attorney Jetro. I see. Well, thank you for that, ma'am, na good news, Attorney Sherilyn. At least po, gumagalaw na po yung papers si Ma'am Irene para po makauwi siya. And also po, Attorney Sherilyn, ano po ba yung maganda dito, ma'am, nga para po mabigyan din po disiplina or leksyon to itong mga agency? Kasi kung tutuusin, kanilang obligasyon to na dapat bago ma-end yung contract na monitor nila para po ma-ready nila yung exit visa, yung mga papers, and para makauwi na po yung OFW sa on time, hindi yung tipo na delay. Ano po maganda ditong sanction, ma'am, sa mga ganito klaseng agency na pabaya? Ganito naman po, may karapatan naman po sa Irene pagdating niya po rito. Kung sa tingin niya po no, na napabayaan siya ng kanyang mga agencies po, meron naman pong legal remedy naman po sa Department of Migrant Workers. Kasi sila po yung may hawak po, may regulatory powers over these agencies. They can either suspend po or cancel or disqualify po, or yun nga po, suspension or disqualification for the employer, or suspension or cancellation naman pag sa Philippine Recruitment Agency po. Ayan po. Well, thank you for that, Attorney Sherilyn. No? So sa ngayon po, at least Ma'am Irene, andito po yung OWA, always ready po nga tutulungan kayo, ma'am, para po makauwi na po kayo, ma'am, sa lalong madaling panahon. Ma'am Attorney Sherilyn, once again po, maraming salamat po sa mabilis talaga ninyong aksyon ng OWA. Yes, salamat. Hindi po alam ang gagawin ko. Nagpapasalamat po ako sa kapatid ko po na pumunta dyan. Kasi gusto ko na po umuwi. Gusto ko magpasko dyan kasi gusto ko makasama anak ko at saka pamilya ko. Nagpasalamat po ako sa kapatid ko kahit may trabaho yan, nag-absent yan po. Magpalakas ka lang dyan. At magagawa, January ka talaga makakauwi. Gustuhin mo namin. Gusto ko na uuwi akong safe. Wala pong mga kung anong meriya. Natakot kasi yung ate ko dahil binantaan siya ng amo niya Na? na ipapakulong. Ay, hindi naman po siya, ma'am, makukulong, ma'am, kung walang, kasi yung mga sabi nga ni Attorney Sherilyn, yung MWO natin, ma'am, nakipag-coordinate din sa Foreign Recruitment Agency. And hindi naman siya mamagad-agad nga kukulungin na kung wala naman mga basis, ma'am. So, mga banta-banta po ng amo, ma'am, wala naman yan. Opo. And nag-coordinate naman po, ma'am, yung OWA sa mga MWO natin dun sa Riyadh, Saudi. Kasi sila po yung may jurisdiction para po at anytime, ma'am, ma-rescue naman po si Ma'am Irene habang pinaprocess na yung papers niya. Sige po. Basta mag-ingat ka palagi dyan. And baka gusto, ma'am, ni Ma'am Irene na pag-uwi dito sa Pilipinas, no, she can, of course, ma'am, file a case laban dito sa agency niya nga pabaya, no. So, ayan po, Ma'am Irene, no, magpalakas na po kayo ng loob, ma'am, and ingat po lagi. And soon, ma'am, ang importante, ma'am, makauwi kayo, ma'am, dito, ma'am, na intact and healthy pa po, ma'am, and malakas po. Sige po. Salamat po. At Ma'am Irene, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan, ma'am. Parating na po ang tulong. Opo, sir. Opo, sir. Salamat Type ko po, Opo, madam, maraming sir. salamat. Sige po.